What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan tong mga nagbabagang balita. Nagsalita na nga itong Iglesia ni Cristo sa mga pambabatikos na kanilang natanggap, lalo na't papalapit na ang kanilang peaceful rally sa January 13 mga kababayan, na kung saan ay samot-saring reaksyon ang kanilang natanggap at sinasabi pang bayaran di umano ng mga Duterte ang mga INC. Naku naman po, na dito sa video na to ay kanilang sinagot ang mga patutsyada at walang katotohanan ang bali-balitang binayaran ng mga Duterte itong mga INC. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, talagang gagawin ng mga bangag ng mga trolls at ng mga makakaliwang grupong lahat, mapigilan lamang itong gagawing rally ng mga INC. Ngunit ang wika nila ay hindi sila patitinag sapagkat hindi lamang ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang may gusto nito, kundi karamihan o majority ng mga Pilipino sasama at makikiisa sa panawagang peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Tama nga naman, walang papupuntahan ang bangayan sa loob ng gobyerno. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Nagkakasakitan na. Pero kung gaano namin inuunawa, nasa pananaw ninyo ay hindi okay, hindi maganda na mag-rally ngayon, unawain nyo rin naman yung perspektibo ng ilan nating kababayan, nung kabilang panig, na kailangan gawin ito para matauhan ang mas nakararami, lalo na yung mga nasa opisya na namumuna sa ating bansa. Matawagan ng pansin ng magkabilang panig na nagkakaroon ng bangayan, napipintong, kumbaga, kumukulong sa loobin, napipintong awayan. Kaya nga kanina yung post ko ngayon ay nagiging viral sa social media. Ganun ba? Ano man pinost mo? Ang pinost ko ay yung corned beef na malaki. Yung ayusin ng bayan. Hindi po bangayan, hindi po awayan. Kaya nga. At lahat naman ng ito, Jen, ay nagsimula magbalik tanaw lang tayo ng bahagya. Makikita nyo naman kung saan papunta ang Pilipinas, hindi ba? Papunta ho tayo dun sa mga matataas, hindi naman sabing matataas lang Number 1, number 2, number 3 na mga opisyal, yung mga nandun sa mismong taas. Pati number 4, sama mo na. Kasi yun ang kongreso, nandun ho sa punto na siguro konting kibot na lang. Nagkikimkim na ng samaan ng loob ang magkabilang panig. At yun ang ayaw nating mangyari. At dumating na nga sa puntong papalaga na kita. Ayun ang problema. Papalaga na kita dyan. Sabi naman usay, pinalagan ka na nga, di ba? Nadamay na ngayon pati yung matatandang si ganito, si ganyan. Yun nga, ayun ang ayaw na, iniiwasan natin na mangyari, Nelson. Sapagkat kung lalawak pa po ang kapalitan ng salitaan ng magkabilang panig, talaga naman. Hihintayin pa ba natin na nagbababag na yung magkabilang panig? Yung talaga may nagkakasakita na? May literal, may actual ng laban, di ba? Baka sabihin sa amin, oy, tumigil na kayo, nagkakagulo na kami, nagbababag na kami, tsaka kayo. It's too late, yun diba? Yun ang sabi natin huli na talaga. At kaya namin yan sinabi, Jen, ay naintindihan din naman natin. Mismo ang presidente ng Pilipinas yan Ang nakaintindi natin muna, parang dapat na nating itigil muna lahat ng ito. Dahil baka nga matali tayo sa mga usapin na wala namang kabagay-bagay, napabayaan natin yung mas importante, yung kailangan ng bayan. It is Stoner Teacup. It is Stoner Teacup. Kaya ituloy niyo ang rally, sir. Ang mga may ayaw lang naman ng peaceful rally na yan ang mga rebelde, Ang mga makakaliwang grupo na gustong pabagsakin ang mga Duterte. Ganda, Jen, ha? Baka nakalimutan na nila Totoo. Ano ba yung sabi ng Pangulo? Ito yung dapat ipi-play ulit natin kahapon. Ready na ba? Para lang maintindihan natin at mabalikan natin. Balikan lang natin itong sinabi ng Pangulo na yan ang sinusuportahan natin. Yung iba kasi, pilit na inilalayo di ba? Para lang may mabatikos at makontra yung gagawing National Rally for Peace. Kung ano-anong ginagawang kwento. Totoo. Ito po yung number 1 na naging ugat kung bakit dapat nating suportahan itong bagay na ito. At nandyan din yung mga dahilan, binanggit din ng Presidente. Bakit dapat suportahan na naging pahayag ng Pangulong Bongbong? Ito, pakinggan po natin. Sige nga. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. Galing magdrama ni Bongit Kala mo talaga totoo. Pero di niya alam alam natin ang kaplastik ang ginagawa niya sa loob ng Malacanang. Huwag kami. Playing safe ka naman It will just take up all the time and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life.
As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Malinaw ang sinabi ng Pangulo. Walang isa mang individual na mamamayang Pilipino ang makikinabang dito. At sinunod pa niya ang sinabing, for me, it's a storm in a teacup. So ang sabi ng iba, hindi, makikinabang dyan si BP Sara. Ako iniisip ko mabuti. Iniisip ko mabuti yung punto na yun. Meron nga isang vlogger na naman. Ako, na ang tawag pa sa atin ni dalawang ugok eh. Okay na. Wala problema sa atin yan. Sa amin to ay tanggap na. Yan ang tingin mo sa amin. Ayun na nga, sa tingin mo sa amin. Pero mas maganda tumingin ka muna sa salamin. Baka mas pangit ang makita mo. Sa atin naman, Nelson, sige po. Wala problema yan. Kami po, agalaghiin nyo na po kami. Kami na sa tingin niyo, pinakamasamang tao. Hindi namin intindihin yan. Opo, okay lang po sa amin. Doon tayo sa punto. Okay. Basta wag nyo lang pong pipisalain yung aming organisasyon. Di ba? Sa amin okay na yan eh. Kami nilang po ang ugly. Mantakin mo, di okay po. Di kung ang tawag nyo sa amin eh, dalawang ugok ng Net25 ko. Kami naman tawag namin, dalawang kamuting kahoy lang po naman kami. Hanggang doon lang kami. Yan. Pero kapag wala ho bang, sabi ng Pangulong Bongbong, ayaw ko ng impeachment. Ang makikinabang po ba sa sinabi ng Pangulong Bongbong na yon ay si BP Inday Sara? Anong sabi ba ng Presidente? Ang pagkakaintindi ko sa sinabi ng Pangulo, kung wala tayong impeachment, ang makikinabang ang taong bayan. Naman, di ba? Yun ang malinaw. Opo. Kasi nga, it will tie down the Congress. It will tie down, matatali po ang kamay ng Kongreso. Matatali po ang kamay ng Senado. Kung yan po ang ating pagtutuunan ng pansin. Yes. Kasi ang isang bagay na sabi niya ay storm in a teacup. Yun. Isang bagay na walang kabagay-bagay. Di ba? Kasi yung mga taong sumusuporta po, galit kay BP Inday Sara, doon nila tayo inaangkla, Nelson. Na kapag wala daw impeachment, gaya ng sinabi ng Pangulong Bongbong, kaya ang kami po, ang sinuportahan natin, ang pahayag ng Pangulong Bongbong, hindi dahil sa ang makikinabang si BP Inday Sara, kundi ang makikinabang po ang higit na nakararami sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga po kami, di ba, magrarally din eh. Pangungunahan nga natin yung rally, Nelson. Rally for Peace. Rally. National Rally for Peace. Hindi po ito national rally para kay BP Inday. Hindi po ito national rally para kay Pangulong Bongbong. Hindi, wala hong ganun. Di ba? Ang rally pong ito, ang pagkilos na ito, ay para po sa kapayapaan ng bansa. At kung may kapayapaan ng bansa, mga vlogger, yun hong mga pumupuna sa amin, ikaw din ang makikinabang dyan. Di ba? Palagi mo na, Son. Hindi kayo sa makikinabang dito? Pinusapin po yung NSA. Lahat po ngayon nagsasalita, lahat ng kakampi ni Marcos, lahat po ng mga media, lahat po ng politiko, kinalimutan muna nila. Alam niyo kung bakit? Dehin bukiki muna tayo kasi ayaw nilang silaban pa yung ng iglesia. Ayaw na nilang silaban kasi alam naman natin na hindi po si Marcos ang nasunod. Si Marcos po ang gusto niya, wag nang sampahan ng impeachment si BP Sara. Alam niyo kung bakit? Kahit po hindi naman siya kagalingan bilang presidente, may experience po siya, no? Na pinalaya sila sa Malacanang, yung pamilya niya. Correct. Kaya aware siya na yung mga nagtitrigger sa tao para magalit, alam niya po yan. Kaya dapat dito kay Bongit, magdesisyon siya kung hayaan niya ba na ma-impeach si VP Sara o papalagan niya ang mga nakapaligid sa kanya na sina Liza Tamba. Baka gusto niya maulit ang pagpapatalsik sa kanila, mga kababayan. Kaya galingan mo sa pagdesisyon, Bongit. Alam po yan ni Pangulong Marcos sa experience nila nung pinalaya sila nung EDSA Revolution. No? Alam nila na may nagtitrigger sa mga tao para magalit. At tansya niya, itong impeachment kay BP Sara, walang magagawang pabor para sa presidency niya. Ano nga naman magagawang pabor niyan? Ibig ba sabihin, pagka, alimbawa, natanggal niya yung vice president, anong mahita ng pagiging presidente niya? Tatalino ba siya overnight? Nawala yung vice president, bigla ba siyang gagaling? Hindi po. Pero pag ang tao nanood, yan kasi yung problema eh. Experience natin yan sa EDSA 2 eh. Nanonood lahat ng tao. Correct. O yung mga mahilig sa politika, nanonood nung impeachment. Gabing-gabi na yun. Tapos hindi nila pinabuksan yung isang kahon. Akala nila may ebidensya, wala namang palang laman. Nagalit yung mga tao. Nag-walk out yung mga prosecutor. Nagkaroon ng EDSA 2. Yan yung tinitignan ni Marcos na baka mag-trigger ng panibagong EDSA kung isasalang mo si BP Sara. Kung isasalang mo si BP Sara at nakita ng mga tao na yung mga judges na senador ay pumapabor, no?
sa pagtatanggal kay BP Sara, kahit na yung mga ebidensya ay pabor kay BP Sara, magwawala yung mga tao. Yun yung iniiwasan nito ni Marcos dahil sa kanilang karanasan ng EDSA. Ngayon, dahil yung nagpupush niyan, walang mawawala sa kanya, hindi naman siya presidente ngayon. Baka may chance siya maging presidente pag napalaya sa pagiging vice president si Sara Duterte. Dahil pwede siyang maging vice president. At pag vice president na yan, ang dali pong kasuhan ng impeachment to si Marcos. Yung mga paglilipat nila ng pondo, no? Yung pagtatanggal nila ng pondo sa PhilHealth, no? Bawal po yun. Wala pong sinabi na yung pondo ng PhilHealth ay pwede mong gamitin na pang-ayuda. Wala pong sinabi na yung pondo ng PhilHealth ay pwede mong gamitin sa ibang bagay. Correct. O kaya po dehin bokiki sila ngayon. Pero kinakailangan tirahin si BP Sara eh. Kaya nga kung pag-iisipan mabuti mga kababayan, mas ka-impeach itong si Bonget kaysa kay BP Sara. Kaya ang atake nila, yung walang kamatayang confidential fund, na wala nang nakikinig, umaatake pa rin po sila sa confidential fund. Wala na nga lang nagpipick up kahit media. O tsaka to, na si BP Sara ay irrelevant. At binibigyan na lang ng kahulugan na walang silbi. Yan na lang sinasabi ng mga fans club ni BBM. Pero maganda po itong nabasa ko rito sa X. That irrelevant vice president is the reason your president holds his position. He would have not gotten it without her. Ganda, no? Sampal to kay Bersamin. Bersamin, yung sinasabi mong irrelevant na vice president, iyan ang dahilan kung bakit nasa posisyon, no? Ang yung amo mo na si Marcos. Kung tumakbong presidente yan, wala na yung amo mo, wala ka na rin ngayon dyan sa posisyon mo. Tama. Ang dami talaga nanghihinayang, no? Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon, masakit man pong pakinggan. Pero si BP Sara, na-realize niya rin niya. Kaya nga panay ang sorry niya. Panay ang sorry niya sa mga KOJC. Kasi hindi, ang first casualty, si Pastor, si BP Sara ang second casualty. Sa pagpapaupo, sa pagpapaupo nila sa pamilyang ito. Grabe, no? Mantakin nyo yun mga kababayan. Ang mga Duterte at ang KOJC, tinulungan itong si Bonget na may usad ang kanyang pagkakampanya, may ipanalo sa posisyong pagka-presidente. Pero anong ginagawa ngayon? Nilulumpo ang mga tumulong sa kanya. Napakapal naman talaga na kanyang pagmumukha. Walang kautang-utang na loob, mga kababayan. Yan ba ang gusto nyong presidente? Grabe tong pamilya na to. Mayroon nakapagsabi sa akin na magaling na tao. Na yun karapat dapat na maging pinuno ng Pilipinas eh. Nihalimbawa niya tong pamilyang Marcos Romualdez Araneta sa mga akyat bahay. Maalala niya to pag narinig niya to eh. Sabi niya, yung pamilyang Marcos daw parang akyat bahay. Yung akyat bahay na nagising kayo, tapos iginapos kayo, tapos bukod sa nilooban na kayo, kumain pa. Inihian pa yung mga refrigerator nyo patapos kumain. So, meron kang anak na dalaginding, binaboy pa, minulestya pa, bago umalis. Yun, ganyan na niya inihalin tulad itong pamilya na ito. Alam mo yun, kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi talaga kayo nakapwesto. Correct. Sa totoo po, dekada na halos wala po sila sa national level. Dekada po. Dahil ang lakas-lakas, takot lahat sa mga dilawan. Lahat po. Lahat po ng mga politiko takot sa mga dilawan. Ano po katunayan? Natakot po ang lahat ng politiko. Lahat na naging presidente may takot po sa mga dilawan. Alam niyo kung ano po patunay? Hindi nga nila maipalibing yung tatay nito ni Marcos eh. Si Duterte lang po. Si Aimee na mismo, no? Sa bibig na mismo na manggang si Aimee. Na talagang dahilan ng talagang Aimee na to ang manggang-mangga eh. Sa bibig na mismo ni Aimee. Kung hindi dahil sa Duterte, hindi makakabalik ang Marcos sa Malacanang.
Dahil ang ginawa ng Duterte na hindi nyo na nire-recognize ngayon, dinurog ng mga Duterte yung mga kalaban yung dilawan. Lahat na naging Pangulo, walang naglakas loob dahil sa takot sa mga dilawan na ipalibing yung tatay mo. Alam niyo yun? Kaya ang sama-sama ng loob ng mga tunay na maka-Duterte. Ang sama-sama talaga ng loob. Di kami after dyan sa mga lintik na mga labanan na walang katuturan na yan, mga double agent na labanan. Alam mo, chismis lang po yan. Sa bagay, mga babayang involved yan at mga bading. Pero yung matunay na Duterte, wala kaming pakailan dyan. Yung galit namin kumukulo eh. Totoo yun, wala kayo. Hindi kayo makakabalik sa Malacanang kung di. Ngayon, bilang ganti, ito pinakamalapit eh. Bilang ganti, usigin ninyo yung mag-amang Duterte, dayukyukin nyo, siraan ninyo na walang ginawang matino. Correct. Pucha, highest. Pinakamataas na boto. Pinakamataas na boto na ibinigay sa lahat ng eleksyon na naganap sa buong Pilipinas, ang may pinakamaraming natanggap na boto, yung anak ng Duterte. Tapos sasabihin nyo ngayon na yung mga Duterte, demonyo, yung mga Duterte walang ginawa nung panahon nila. Yung anak sa tingin nyo, tatanggap yan ng pinakamataas na boto kung ang mga Duterte ay sinusukan ng mga tao. Eh di sana lahat ng mga quadcom, leading ngayon sa lahat ng mga, tignan nyo kung totoo. Tapos ngayon, Sir Badong, noon kung makapagsipsip sila sa mga Duterte, kulang na lamang gagawin nilang lahat, no? Nitong mga pulpul na quadcom, mga nasa Kongreso. Pero ngayon, ayan, nagpapagamit pa sila para lang sa pera. Nasaan ang dangal ng mga ito? Na yung mga Duterte sinusukan ng mamamayan, eh di sana lahat ng quadcom, tumakbo lahat ngayon ng senador. Huwag nyo sabihin yung mga congressman, walang ambisyong mag-senador yan. Kaya kayo hindi makatakbong senador dahil baka ka-congressman, hindi na kayo manalo. Kung totoo kayo na popular, kung totoo kayo na ikinasikat ninyo yung... Ayaw nga nila magsipirma din sa impeachment complaint na ginawa nila Franz Castro Dahil takot nila na malaman ng taong bayan na once na pumirma sila sa pag-impeach kay VP Sara, end of career na ang mga ito, hindi na makakabalik pa sa Kongreso. Takot na takot sila mga kababayan. Pagbanat sa mga Duterte, sumikat kayo. Pero kabaliktaran, sumikat kayo dahil kinamumuhian kayo. Oo. Anong wag mo sabihin? Sinasabi ko, sabi niya. Wag mo sabihin na kung walang Duterte, hindi sila makakabalik. Booking ng amo mo. Oo. Sinasabi ko. Hindi nga ako nagsabi. Marcos mismo nagsabi. Si Aimee Marcos mismo. Alam niyo, kayo mahilig kayo magbago ng magbago kayo ng mga gusto niyo baguhin yung kasaysayan ng Pilipinas Gusto niyo nga sabihin na pinakawalang hiyang Pangulo si Duterte. Bakit siya mahal na mahal? Correct. Bakit pinakamataas siya sa lahat ng rating? Hindi naabot ng amo mo yung rating ni Duterte. Kayo lang naman naninira ngayon Panahon ni Duterte, sinisiraan din niya ng mga dilawan. Ano nangyari sa dilawan? Drog ang mga dilawan. Huwag niyo sabihin, lahat kayo paninis. Ang alam niyo lang paninisi. Huwag kong sabihin, sinasabi ko. Dahil yan ang totoo. Kala nyo masayang-masaya kayo pag nag-Vice President? Halimbawa, pag nag-Vice President si Martin, masayang-masaya kayo? Baka hindi tumagal yung amo nyo. Ito na lang, Jen. Ito na lang. Halimbawa, wala talagang time ang gobyerno na asikasuhin ang problema ng bansa. Ayan, sige. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa na problema ngayon. Alam nyo ba na ang presyo ng kamatis ay 20 pesos na ang isa? Na isang kilo? Isang piraso! Diyan sa Marikina, Jen. Isang piraso ng kamatis, 20 pesos? 20 pesos. Pwede magmura? Tingnan mo yung... Hindi magmumura yan. Kasi mahal Pwede magmura yung kamatis? Hindi. Magmura. Mahal. Samantalang ang gusto ng gobyerno, ang 20 pesos, dapat 1 kilo na ng bigas yan. Ayun. Diba? Campaign promise ang yan. sabi ng Pangulong Bongbong, sa katumbas dapat nung 20 pesos. 1 kilo na ng bigas. 1 kilong bigas dapat. Pero ayon mismo sa DA, umakyat na sa 360 pesos ang kilo ng kamatis. Ang mahal. Grabe. Di ba ang 20 pesos dati, kilo na ng kamatis yan Ngayon, 1 piraso lang yan. Ang 1 kilo magkano? 360. 360 ang mahal. At ang nagsasabi, Department of Agriculture. Pwede magmura?
Isa pa yan, mga kababayan, nasaan ang pinangakong pababain ng presyo ng mga bilihin? Ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Magpahanggang ngayon, wala. Ramdam nyo ba ang pagbabago niyan? Hindi. Kahirapan pa nga. Kaya utak trolls ka na lang kapag sinabi mong may pagbabagong nangyayari under sa bangag na administrasyon. Hindi, kasi nga mahal. Pwede magmura? Hindi pa magmumura ito? Eto pa, ha? Ba Ang talaga isang naman? kilo ng kamatis ay Oh. mas mahal pa kaysa sa isang kilo ng manok. Dahil ang Ano yan? manok ay 240 pesos per kilo. Oh, doon sa fast food chain niya, 198 na, 2 pieces eh. May kasamang rice at soft drinks. Ang kamatis ay katumbas na ng isang kilo ng shoulder ng pork shoulder. Ah, ganon? 390 ang kilo ng... Oho. Oo. Nako po. Oo, medium na kamatis, 20 pesos kada piraso. Oh. At maswerte ka kung ibibigay pa Grabe. sa'yo ng 20, Jen. Oho. Baka sabihin ng tendera, ay hindi ho, yung medyo bulok ang 20. Yung may ulalo sa loob. Oo. Ay ngayon mga babayan, Ay, nako. ha? Talaga naman. Kung ito ang sitwasyon ng bansa, Mm-mm. mas uunahin mo pa ba yung... kasi kayo, na iba, ay hindi nyo naintindihan yung kalagayan ng mas maraming mahihirap. Hindi ba? Personal kasi ang iniisip ng iba. Oho. At yung Personal, kanilang- sariling kapakanan eh. Hindi lang yun. Yung kanilang political, kung ano man. Ha? Political Oo. belief. Yes. Oho. Oo. Tapos sinasabi pa, kayo kasi nakikisangkot kayo sa politika eh. Paano nakikisangkot kami po'y mamamayang Pilipino? Di ba? Sapagkat kami mamamayang Pilipino, kung kami man po'y kaanib sa Iglesia ni Cristo, nananatili po na kami mamamayang Pilipino. Di ba? Bilang isang mamamayang Pilipino, masama ba na kami manawagan para sa pambansang kapayapaan? Tama. Di ba? Ano, Tama. ba't kayo nanggagalaiti sa amin? Ba't kayo ang gitil na gitil? Sana tanungin nyo yung mga taong sinusuportahan nyo. Uy, mali ba yung sinasabi ng kamuting kahoy? Di ba? Malibang, totoo ba mataas na yung presyo ng kamatis? Mali po ba yung ano namin, di ba? Mali ba yung sinasabi natin na kung tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kaya doon po sa yung mga nagtatanong sa atin, di ba? Ano bang batayan ninyo? Bakit nyo ginagawa yan? O, panoorin nyo po, subaybayan nyo yung ating isasagawang national rally. Kasi alam mo naman, Nelson, tayo, tsaka ang Iglesia ni Cristo po, hindi kami bumabati sa sarili namin gusto eh. Laging ang batayan natin banal na kasulatan, Nelson, Sa araw pong yun, mapapakinggan nyo po sa pamamagitan po ng banal na kasulatan, ano ba ang batayan ng Iglesia ni Cristo? At bakit kailangan gawin yun? Bakit nyo po kailangan gawin? Bakit namin gagawin ito? Ang panawagan po ng national rally. Yun po, subaybayan nyo para masabi nyo, tama pala. Yun pala ang Dahilan. dahilan. Oo. May biblical, ano pala to, na batayan.